Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong pakinggan dito at panoorin. Ito yung pahayag ni Donald Trump, update niya sa nangyayari sa Iran. Dahil kapag hindi ka pro-democracy ay ikaw ay naniwala na nanalo na ang Iran sa giyera. Dahil doon sa bandang Middle East, merong mga vlogger na binabalitaan nila ay baliktad. Binabalitaan nila ang Israel daw ay pinasabog na. Napasok daw ng mga missiles from Iran ang Israel. Pero ang totoo niyan ay hindi. Merong nakapasok nga pero doon lang tumama sa medyo walang tao. At palaging binabalita na sinking na daw yung isang career ng Amerika, wala naman. Kaya ito talaga ang totoo kung ano ang nangyayari ngayon sa giyera kontra Iran at Amerika, mismo galing sa bibig ng Pangulong Donald Trump. Ating pakinggan. Said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. Natawa ko dyan. Two sets of their leaders are gone. They're down to their third set. Ang kanilang ngayon, itong namamahala sa giyera sa Iran ay pangatlong set. Kasi yung unang set kay Ali Khamenei sa Ayatollah, ubos lahat, di ba? Pati mga opisyal niya. Ngayon, second set, pumasok. Dahil ito yung sit-up nila na kapag mapulbos yung unang set ng officials, ay mayroong papasok na second sets. Yung second sets of official, tapos na rin, paktay na lahat. Ngayon, ang namamahala sa giyera sa Iran, kaya nga parang parang nag-aamok na lasing ang Iran ngayon. Parang lasing na nag-aamok, kahit sino hinahamon, kahit sino binubumba. Mantakin nyo naman, ang Cyprus binomba Yung Cyprus ay parte ng Turkey yan sakop na yan ng itong NATO. Ang Turkey ay sakop ng NATO Kapag isa sa sakop ng NATO ay inatake, alerto na ang NATO diyan. Kaya ang Turkey ngayon ay alerto na Isang missile na lang ang papasok galing sa Iran ay mag-retaliate na ito. Kaya sa tingin ko, ang katapusan ng Iran ay lahat ng kanyang neighbors na bansa na kanyang binomba. Palagay ko nagtawagan na yan Nasabay-sabay nilang sugurin yan para matapos na. Kasi parang mga lasing na di ba? Kahit ano lang yung pindutin, tapos tatama sa Cyprus. Yung isa nga, yung wala namang kasalanan yun na bansa. Nakalimutan ko yung pangalan, nadawit din Ang Kuwait, pinadalhan din ng missile. Tahimik naman ang Kuwait Meron pang isa, Jordan. Ang Jordan ay kumikiling sa Amerika kaya binomba. Kaya dito makikita natin na parang bulag ang Iran na kung kahit sino na lamang pindot na lang ng buton ng missiles, kahit saan tatama, okay na. Kasi yan na yung third set na parang mga bulag kasi nga sira yung kanilang communication Yung kanilang mga radar system, interceptor system, computer sira na dahil sa electronic bomb ng Amerika. Ginagamit kasi yung electronic jammer ng Amerika kaya nasisira. Kaya manual na yung gamit nila Pag target, manual na lang, hindi na computer. Kaya kahit saan-saan na lang tumatama, estimate na lang parang ang bulag na mga parang bulag na mga ibon na lumilipad ang Iran ngayon. Pero ito yung medyo nakakabahala. Marami pa silang missiles na natitira. Kasi hindi yan magipaglaban sa Amerika kung wala talaga silang stockpiles of missiles. At magtaka tayo saan galing yan? Of course, galing China at Russia. At ang China ay gumagamit din ng electronic warfare. Ginajam din nila ang ang mga eroplano ng Amerika kapag dumaan ng Iran. Ang problema, naunahan sila ng Amerika. Ang Russia naman ay sikretong nagpadala ng mga missiles. So kahit na wala doon ang Russia at China sa bakbakan, pero meron silang tulong sa likod nito. Dahil nga, kaalyado nila ang Iran
At meron silang makukuha sa Iran. Lalo ng China. Loging-logi ang China sa Amerika eh. Sa Venezuela. $50 billion yata ang investment ng China doon sa oil ng Venezuela. Inagaw ng Amerika. Kinuha ni Trump. Sa Iran din, meron ding investment ng China, malaki. At kapag nanalo ang Iran, of course, makipag-deal yan sa Amerika at merong porsyento sa kita ng langis ang Amerika na naman. Kaya panalo ang Amerika kapag nanalo ang Amerika sa labanan, which is, yan naman talaga ang pupuntahan yan, mananalo ang Amerika. Balik tayo kay Donald Trump. Their Air Force is wiped out entirely. Mm. Think of it. They have 32 ships. Their Air Force is wiped out entirely. Naku, grabe. Think of it. 32 They have 32 ships. Nasa All bottom of 32 the are at the ocean. bottom of the ocean. Wala na yatang natira eh. Kaya wala na talaga. Eroplano, wala na rin. Ano ba? Ewan ko lang kung may submarino to ha. Hindi natin alam kung may submarine sa Iran. Basta wala na. Ang third layer na lang ngayon na third set or third layer of army and officials ang gumagana ngayon. Tapos na yung first layer, second layer, and then third layer na lang ang natira. Ito yung mga markabahala na. Kahit ano na lang. Pero binigyan sila ni Trump ng deal na surrender or face death, certain death. At noon, binigyan din sila ng immunity na kapag surrender kayo ngayon, hindi kayo makulong, meron kayong immunity. Hindi pa rin sumurrender matigas ang ulo. Kaya hindi na magsisi. Binigay na ni Trump lahat para sa kanila, immunity, hindi ka makulong surrender ka lang, hindi ka na makulong. Ang problema, kahit gustong sumurrender ng sundalong Iranian, hindi pwede. Kasi babarilin sila ng kasama Kasi yan parang harakiri yung style nila. Parang suicidal na. So, one for all for one. Sino ba yung one? Walang iba kundi si Ali Khamenei. All for Ali Khamenei. Okay, balik tayo kay Donald Trump. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing. Other than that, they're doing very well, Coach. That's the big Very thing well. this week. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people. A lot of our people were being killed. They were being maimed. They were being destroyed with their bombs all over the place, planted in roads, and we call them the roadside bombs. Walking around without legs, without arms, face blasted, killed many, many people. And we had a choice. We could take it and go on like that for years or do something about it. And we did something about it. And people are very impressed with our military, and they admire our military with what happened in Venezuela, what's happening now, what's happened with the B-2 bombers before this, where they took out the nuclear capability or potential of Iran. I think Okay, so totoo naman I think we're right now Noon we're pa a man country that's respected more na ng respected Amerika. than we've ever been Kaya lalo na respected ngayon, before. nakita ng buong mundo, lalo na ng Russia at China, nakita nila na si Maduro 2 oras lang yung operation. Kay Khamenei naman 1 oras lang tapos na. Kaya makikita nila na very decisive and accurate ang Amerika kapag magkipagyera. Kaya walang sino mang harap diyan sa Amerika na walang isip Ang tanging magkipagyera sa Amerika ay walang mga grado, mga moronic. Ay nako. Hindi na-estimate nila anong pwersa ng Amerika Bilib na bilib ang Iran sa kanilang stockpiles ng mga missiles na galing China at Russia. Kaya yan yung nangyari. Underestimate Hindi iniisip na the number 1 military in the world with high-tech capability is Amerika. So kung may sisigunda man dyan, pwedeng China, pwedeng Russia. Pero hindi natin iniisip ang Meron pang France, meron pang Great Britain na makapangyarihan at Japan. Di ba bakit punta kaagad tayo sa China na pangalawang superpower? Hindi. Hindi ako maniniwala na ang China ay isang superpower. Japan lang ang katapat niyan, tapos na yan baka Japan ang pangalawa na
pinakamatinding military sa buong mundo. Pangatlo, Pilipinas daw eh. Maniniwala ba kayo? Yung mga ano nga, yung mga post nga sa ano, na mga video, di ba, sa Facebook nakakatawa, mga kanyo na kawayan, mga missiles na kawayan, mga poste ng Meralco, kinakarga, yun daw yung ating mga interballistic missiles, nakakatawa naman. Ang ating Senado at Kongreso, ganun pa rin eh. BP Sara pa rin ang ano eh, mga ano pa rin, away-away pa rin, mga kasukaso, mga impeachment pa rin. Kahit nagkagira na, World War III na, impeachment pa rin pinag-usapan. Tapos na nga si Maduro, tapos na rin si Kamini, ang impeachment hindi pa natatapos. Nakakaloko ang Pilipinas. Tapos sasabihin ng Pilipinas, wala tayo, hindi walang epekto sa atin ng gera. Paano kung pinadalhan tayo ng isang missile ng Iran? Wala pa rin ba epekto? Kailan ba tayo maghahanda? Bakit ang pinag-usapan diyan sa House of Solon, sa Congress at Senado, bakit ang pinag-usapan diyan ay palaging impeachment at mali-malita? Itigil na yan, itigil nyo yan. Wala kayong mga silbi dyan. Mag-isip kayo kung mangyari ang World War III, anong gawin ng bawat Pilipino. Yon ang inyong gawin. At maghanda kayo ng budget ng bawat Pilipino pa kung magkagera. Okay? So ako'y magpaalam ng mga kababayan. At sa aking Ibed followers, maraming salamat sa mga bagong bisita. Salamat din sa pag-subscribe. At kita-kits tayo hanggang sa muli. Ingat ang lahat.